po na sinisisi yung mga nasa kapaligiran ng bata. Mga bata na yung namaril sa sa Tacloban. Ito po yung yung 15 anyos yung 15 anyos na kasama. Yung 14 ligtas wala siyang criminal liability, di ba? Kasi 14 anyos. Kahit minor de edad ka, basta 15 patas, 15 hanggang 18, meron kang criminal liability. Di ba? 15, 15 years old plus 1 day. Yan yung 15 years old plus 1 day hanggang 18, meron kang depende. Yung criminal liability mo depende sa alam mo ba yung ginagawa mo. Ito po obviously alam nila kasi may convo Merong usapan yung mga bata na dinidiscuss nila na hindi sila makukulong, na ganon. Totoo naman yun. Kita mo yung 14 anyos, hindi po makukulong yun. Dahil po sa batas ni Kiko. Kaya yun si Kiko Pangilinan, lahat ng sinasabi niyan, kalokohan po yan. Palusot na lang yan. Talagang hindi makukulong yung mga bata na yan. Yung sinasabi niya na hindi pa kakawalan, iba po yung hindi pa kakawalan sa makukulong. Pag sinabi po makukulong, kasama ka ng mga preso. Ipepreso ka sa kulungan. Ayan po sa bahay payapa o kung ano man ang tawag dyan sa kapayapaan. Bahay kalinga. Hindi, bahay, basta yung bahay para sa mga kabataan. Hindi po sila makukulong. 1 taon lang po yung 14 anyos. 1 taon lang po, irerehab lang. Imagine, ilan yung napatay nila? 3, ilan yung sugatan. Pero dahil sa batas ni Kiko, 1 taon lang sila. Hindi pa sa kulungan Doon lang po sa bahay, kung ano man ang tawag doon sa mga bata na yun. Okay. Etong 15 anyos, tinanong niya po, no? Tinanong niya yung humuli sa kanya na ang nakahuli sa kanya na una yung yung fireman. Bureau of Fire. Tinanong niya kung makukulong ba siya. Hindi po siya concerned kung ilan yung napatay niya o ano nangyari. Kaya ito po, yung test po nila, hindi po yung napanood natin yung violenteng video game. Kasi yun yung pinalalabas ng mga tukmol para mailayo kay Kiko Pangilinan. Yung CC. Yan po yung pinalalabas nila na yung mga video games na pinanonood. Kalokohan po yan. Tayo po, nagbaril-barilan tayo, barilan ng laro natin nung maliliit tayo, di ba? Nakapatay ba tayo? Puta, katarantaduhan po yan, di po sa laro yan. Iba po yung kaso ng mga bata na yan. Kaya tinitest nila Tinitest nila yung nilalaman ng batas. Yun po ang katotohanan. Okay. Ito po, pinalalabas po nitong hinayupak na vlogger na si Jesus Palsis. Duterte na naman daw may kasalanan. Putang, matagal na po nakakulong si Tatay Digong doon sa Dahig. Paano magiging kasalanan ni Tatay Digong yan? Kasi marahas daw si Digong. Opo, inaamin namin marahas si Digong. Inaamin namin na marahas po. Pero kanino siya marahas? Marahas si Digong sa mga kriminal. Yan ang pagkakaiba ng karahasan Karahasan sa mga kriminal at karahasan sa mga inosente. Yun lahat ng mga dating presidente, mararahas po sila sa mga inosente. Yan pong pangangalaga sa mga adiksyones, mga drug lords, etc. Karahasan po yan sa mga inosenteng mamamayan. Kaya po si Tatay Digong, okay po yan, marahas siya. Pero sa kriminal, ang takot po nung panahon ni Tatay Digong, mga kriminal. Ngayon, balik na naman tayo sa takot na naman yung mga tao. Kaya, tama yung sinasabi mo, Palsis. Marahas si Tatay Digong sa kriminal. Kayo, kampi kayo sa kriminal Tagapagtanggol kayo ng mga kriminal. Okay.